Congratulations mga tol! Nakamit na din natin ang isa sa pinaka-aantay po natin, ang kakitaan po ng probable cause ng Committee on Justice, ang mga impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Sa araw po na ito, tumula sa kasaysayan. Kayo ba'y masaya mga tol? Paki-like nyo naman kung kayo po'y masaya. I-comment po ninyo yung inyo pong saloobin dyan po sa ating chat area sapagkat April 29, 2026, sa botong 53, actually unanimous votes na po ito pero formally speaking, pinaboto pa rin po. Ito pong mga kongresista, miyembro po ng Committee on Justice, wala pong ni isa sa kanila na present ang tumutol para sabihin meron pong probable cause ang mga impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. 53 physically present members ng Committee on Justice ang bumoto para po ideklarang may probable cause ito. Ano na ang mangyayari dyan? Siyempre, yan po ay iaakyat po sa plenaryo para po sa isang articles of impeachment. At yung articles of impeachment po na yon, kung makakakuha ng at least 1/3 votes mula po sa mga miyembro ng House of Representatives o maaaring ang aktual na bilang na kinakailangan ay 105 or 106, aakyat na po ito sa Senado and trial shall proceed forthwith there. Kasi bakit? Si Senate President Tito Soto, malinaw po ang pamantayan niya dyan na hindi niya gagayahin yung ginawa ng dating Senate President na ngayon may precautionary hold departure order na, salamat naman, na dinribo lamang yung dapat na pagdinig na ginawa po ng Senado sa impeachment trial sana ni Sara Duterte last year. Talagang malalim ang pinaghugutan po natin dito mga tol. Maraming mga pagsubok, maraming mga balakid. Ilan po dyan ang samut-saring petisyon na inihain ng kampo ni Sara Duterte at ng kanyang mga supporters sa Korte Suprema. At saka 2 kasong kriminal o isang kasong kriminal sa Quezon City Regional Trial Court at isang petisyon para po patigilin din ang proseso. Pero hindi po sila nagtagumpay sapagkat ito na nga po tayo, pinag-uusapan na po natin ang pagdetermina ng probable cause laban dito po kay Sara Duterte kaugnay ng kanyang impeachment complaint laban po sa kanya. At ito po, fresh na fresh mula po ito sa katatapos lamang na committee hearing. At dito po sa balita ng GMA News nakalagay, may probable cause. Impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte nakitaan ng probable cause ng House Justice Committee. Pero nasaan ang Vice Presidente o the President wannabe? Eto, mas inuna pa ang ribbon cutting somewhere in Laguna. Basahin ko po ito pong balita. Mas mahalaga kay Sara Duterte ang ribbon cutting kaysa ang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya o yung paghahanap ng pananagutan sa kanyang opisina. Sabi dito sa balita, tingnan dumalo si Vice President Sara Duterte sa paglulunsad ng extraordinary the Vice Presidents of the Philippines pop-up exhibit sa isang mall sa San Pedro City, Laguna ngayong Miyerkules, April 29. Tampok sa exhibit ang 14 na naging vice-presidente ng bansa at ang kanilang mahalagang papel sa iba't ibang yugto ng kasaysayan. Naganap ito sa gitna ng pagdinig ng House Justice Committee kaugnay ng impeachment complaints laban sa vice. And as of 3:02 in the afternoon kanina, hindi pa dumadalo si BP at alam naman natin ang nangyari, talagang hindi po siya dumalo sa nakatapos na pagdinig ng Committee on Justice. Dito natin makikita na wala talagang respeto itong si Sara Duterte. Parang feeling nitong tao na ito, above the law siya. No? Katulad ng pagbantaan niya ang buhay ng ating Pangulo, ng ating unang ginang at ng dating speaker. Nang sinabi niya yon, siguro iniisip niya, vice-presidente ako, anak ako ni Rodrigo Duterte, kaya hindi ako dapat matouch, untouchables, ika nga, ano? Pero sa naging pagdinig kanina,
ang daming mga statements ang talagang nagustuhan ko. Ang pinaka-favorite ko kanina, syempre, yung opening statement nito pong si Congresswoman Jinky Luistro. Maganda rin po yung summation na binasa nga po nitong si Congressman Bienvenido Abante Jr. Of course, nandun din po yung summation ng endorser na si Congresswoman Leila de Lima. And by the way, yung impeachment complaint number 3 at saka impeachment complaint number 4 ay sa pamamagitan po ng motion at unanimous decision ng Committee on Justice, consolidated na po ang mga grounds po nito. Kaya magiging isa na lamang po ito bilang articles of impeachment. Balikan natin ang naging opening statement ni Congresswoman Jinky Luistro at reaksyon na natin. Chair will address the committee. Yan. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning. Itutuloy natin ngayon ang pagdinig na ito. But before we move forward, it is important once again that we look back dahil ang bawat hakbang natin ngayon ay nakatayo sa mga ebidensyang nailatag na sa mga nakaraang pagdinig. Oh, may tanong si Gerald. Magtanong kayo. Ano, kung gusto ninyong maging interactive yung live stream natin at matapat na makita ko yung tanong ninyo, sagutin natin kung kaya kong sagutin. Pero muli, masaya ba kayo dito sa balita na ating pinag-uusapan kung saan kinakitaan ng probable cause ito pong reklamo laban kay Sara Duterte? Paki-comment nyo po ang yes, no? Kung hindi naman kayo masaya, malamang sa malamang DDS kayo. Sabi ni Gerald 28. Top 1, may tanong ako, paano kung hindi dumalo si Sara Ulo sa trial sa Senado hanggang matapos ang trial? Tapos napatunayan na ang hatol ay guilty. Paano ang gagawin ng Senado at ng gobyerno? Ask lang po. Ang pagdalo ng respondent sa impeachment trial, base sa aking pangunawa, ako po hindi abogado, ay privilege, ay prerogatibo. Ano? Ibig sabihin, karapatan niya yan kung pipiliin niyang hindi dumalo at marapat na lamang na ang kanyang legal team ang magrepresenta sa kanya, pwedeng-pwede po yun. Pwede din namang dumalo siya. Ang pinakamagandang halimbawa niyan ng hindi pagdalo ay ang dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Bagamat hindi natapos yung impeachment trial. Dito naman kay Renato Corona, sa aking pagkakatanda, dumalo siya. Kaya muli, ang sagot dyan, dumalo o hindi, magpapatuloy ang Senate trial at magdidesisyon ng Senado kinalaunan whether guilty or not guilty. Ang daming masaya, oh. Kitang-kita ko yung mga komento, yes na yes, masayang-masaya kayo. Kaya ituloy po natin ang pakikinig po dito. Noong April 22, matatandaan na marami tayong mga resource persons. Ang Ombudsman, ang Anti-Money Laundering Council or AMLC, ang Securities and Exchange Commission or SEC, at ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Sa pagdinig na yon, we entered what we describe as the territory of forensic truth, kung saan hindi opinyon ang nangingibabaw. Tama. Hindi haka-haka, kundi opisyal na record. At ganyan yung nakita natin kanina nang pinresenta na ng NBI yung mga ebidensya kaugnay ng pagbabanta ni Sara Duterte sa ating Pangulo at sa dalawang individual pa. No? Sinabi nga ng NBI kanina, ito yung mga katunayan na hindi AI yung pagmumura ni Sara Duterte, yung pagbabanta niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Lisa at kay former Speaker Martin Romualdez. Ipinakita din po doon yung mga bidyong
sinabi pa ng kanyang mga kapatid, partikular nitong si Baste Duterte. Pero yun naman ay wala ng kaugnayan sa mismong charge dito kay Sara Duterte. Kumbaga, sineset lamang yung pattern of behavior ng mga Duterte na hindi lamang basta yan conditional threat, kung hindi para talagang napag-iisipan nila na ang lahat ng mga miyembro ng pamilya Duterte ay meron pong hindi maganda, di o mano, nahangarin laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga record na puno Anak, tanong, kung may kasalanan si Pusit, makukulong ba siya? Salamat. Hindi po, sapagkat ang kahatulan lamang ng impeachment complaint, Mami, ay pagkakatanggal sa opisina at syempre ang perpetual absolute disqualification to hold public office. Ibig sabihin, kung maging convicted siya diyan po sa kinakaharap niyang impeachment complaint at eventually trial nga, matatanggal lamang siya sa pagka-vice presidente at hindi na siya pwede pang manungkulan bilang appointed nor elected sa public office. puno ng numero. At ang mga numerong iyon ay nagsalita. Tatlong bagay ang malinaw na lumitaw. Una, ang mga salin na walang cash o cash deposits. Yan, grabe yan, ano? We began with the Office of the Ombudsman, which confirmed the Vice President's submission of salins. Alam nyo mga tol, naniniwala ba kayo na may tagong yaman itong si Sara Duterte? Kasi ang sinasabi po sa salin niya ay 88 million pesos lamang ang combined assets nilang mag-asawa ni Mans Carpio. Samantala yung nakita natin na sinabi ng AMLC base sa covered and suspicious transaction, kung gagamitin natin ang simpleng arithmetic, merong natitirang 2.9 billion pesos doon. Ano sa tingin ninyo? Wala ba talagang tagong yaman itong si Sara Duterte? Pero common sense mga tol, di ba? Si Sara Duterte ay sumasahod ng mahigit sa 300,000 piso kada buwan. Imposible naman na yung sahod niya hindi papasok sa bangko. No? Maaring land bank ang papasukan nun. Kasi yun naman ang bangko ng gobyerno. Nung pulis ako, land bank ang nagpapasahod sa amin eh. And ano yun? Pagpasok doon, antimano, wini-withdraw niya kaya wala siyang cash on bank, saka wala siyang cash on hand. Kakaiba talaga. Kaya sabihin nyo na dyan sa chat area kung ano yung saloobin nyo tungkol dito. Nagsisinungaling ba itong si Sara Duterte, partikular sa kanyang salin? Naniniwala ba kayo na meron siyang tagong yaman? Ito yung tinatawag natin na Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kapansin-pansin na mula 2016 hanggang 2024, tumaas ang net worth ng Vice Presidente mula 34 million patungong 88 million. Ngunit kapansin-pansin din na mula 2019, zero cash o cash deposits ang idineklara. Wala kahit 5. Kaya hindi maiwasan ni Congressman Joel Chua na magsabi, di wow, wala daw cash o cash deposit. Tama po ang dinig ninyo. Walang cash sa bulsa o kahit sa bangko. Kung biro man ito, hindi ito nakakatawa. Dahil kung walang cash o cash deposit, ang tanong, paano umikot ang pera? Tama. At kung walang laman ang bangko, paano lumaki ang yaman? At paano nakapag-deposit si Congressman Percy Sendanya sa isang bank account na nakapangalan sa Vice Presidente? Yung dineposit lang ni Congressman Sendanya, sigurado laman na yun ng bangko niya. Pero syempre, hindi pa nakadeklara yon sa kanyang salin dahil 2024 ang pinag-uusapan eh. Kaya nga ang pinaka-logic talaga dyan mga tol ay saan napunta yung sahod niya mula nung 2022 July hanggang December 2024. Ano yun? Pagpasok ng sahod niya bilang vice presidente, nilalabas niya kagad mula sa bangko niya?
Tapos yung nilabas niyang pera mula sa bangko niya, nilustay niya kagad kaya wala siyang cash on hand. At Talaga ibig nga ba naman. nitong sabihin ay ang Vice Presidente ang kaisa-isang opisyal sa buong Pilipinas na walang land bank account? At iyan ang mga tanong na iniwan ng SALN. Pangalawa, ang AMLC at ang bilyon-bilyong galaw ng pera. Sumunod na nagpahayag ang AMLAC, isang ahensyang walang kinikilingan, isang ahensyang Yan. sumusunod sa datos. At sa pagtatanong ni Congressman Terry Ridon, nakita natin na ang datos ay malinaw. Kinumpirma ng AMLAC ang mahigit 630 covered transactions at 33 suspicious transactions na nagkakahalaga ng kabuang 6.7 billion pesos. Siguro, magandang isipin kung gaano kalaki ang halagang ito. Mahigit 6 na bilyong piso. Kapag ang SALN ay nagsabing zero cash o cash deposit, pero ang AMLAC ay nagsabing 6.7 billion, hindi na ito simpleng discrepancy lamang. O kahit ang basehan natin ay ang net worth na 88 million, napakalayo pa rin nito sa bilyon-bilyong transaksyon na nakita ng AMLAC. Ito na ang tinatawag ni Congressman Chel Jokno na smoking gun. Pangatlo, ang mga paratang ni dating Senator Sonny Trillanes na nakumpirma. 10 taon, ganyan katagal ang hinintay ni Senator Trillanes. Finally, vindicated si dating Senador Antonio Trillanes. Anong masasabi ninyo kay dating Senador Trillanes, mga tol? Kasi perhaps marami sa inyo ang dating napaniwala ni Rodrigo Duterte na kasinungalingan lamang yung mga sinasabi ni Trillanes. Pero finally, after 10 years, ito na ngayon, sinabi ng AMLC doon sa randomly pick 18 transactions, tugma sa mga sinasabi ng AMLC, yung mga akusasyon ni Trillanes. Kaya dapat i-express natin yung pasasalamat natin kay Antonio Trillanes, mga tol. Minsan naging bisita natin dito yan at pwede rin nating imbitahan muli. Pero I hope pasalamatan nyo siya. Napakalaki ng nagawa ni Trillanes sa pakikipaglaban dito po sa mga Duterte. Walang ibang personalidad ang talagang naging consistent sa pakikipaglaban kay Duterte maliban po dito kay Antonio Trillanes. Maraming mga nakikriticize kay Rodrigo Duterte at sa pamilya Duterte, pero walang makakatulad, I should say, sa mga talagang sakripisyo na ginawa ni Trillanes para lamang labanan ito pong mga Duterte. Ganyan katagal, pinagdudahan ang kanyang mga aligasyon. Mga aligasyong patungkol sa mga bilyon-bilyong piso na pumasok sa mga account ng mga Duterte. Ngunit noong April 22, ang mga ito ay hinarap at nakumpirma. Pumili ng mga transaksyon at lahat ng ito ay kinumpirma. 18 out of 18. 18 sa 18. Pero, nang binilang muli, mali pala. Dahil ang totoo, 19 out of 19 ang confirmed transactions. Oh, I'm sorry. 19 out of 19 Hindi pala. ito tsamba. Hindi ito coincidence. Ito ay Ako naman ang nagkamali ngayon. Naalala ko kasi yung interview niya na 18 out of 18. Pero tama nga, 19 out of 19 yon. At ngayon na-correct na. No? Kasi sa isang interview, nabanggit ni Congresswoman Jinky Luistro, 18 out of 18.
Tapos sabi ko 19 out of 19. Ngayon, ako naman ang nagkamali. Natatawa lang ako mga tol kasi naglalaps talaga paminsan-minsan ng memory ko. Tanda na yata ng edad, ano? Kumpirmasyon. Dati, parang chismis lang. Ngayon, may official record na. At nang mag-match ang mga paratang ni Senator Trillanes at ang official record, Paano yung ill-gotten wealth ni si Raulo Tapuan? Kukunin at ibabalik ba yun sa taong bayan? Sana masagot mo. Ang impeachment kasi pinag-uusapan natin dito, tol, removal from office. Kung dapat makuha yung ill-gotten wealth di umano ni Sara Duterte, separate charge yon, criminal complaint, no? O kaya civil forfeiture na tinatawag. Yung sa ill-gotten wealth law, no? Hindi ko na partikular yung numero, hindi ko na maalala, pero ganun lang yon. Pagka impeachment ang pinag-uusapan, removal from office and disqualification to hold public office in the future. Pagka ill-gotten wealth naman, babawiin yon sa pamamagitan ng separate proceedings, no? Forfeiture ng ill-gotten wealth o kaya pagsasampa ng kaukulang kasong kriminal laban dito kay Sara Duterte, at syempre ang desisyon nun magkakaroon din ng pagbawi doon sa mga di umano'y nakaw na yaman ni Sara Duterte. O sana may magtanong pang iba. Salamat sa dalawang katanungan ni Gerald 28. lalo pang luminaw ang katotohanan. Sa madaling salita, SALN, AMLC report, at ang paliwanag ni Senator Trillanes, iisang direksyon ang tinuturo. At gaya ng sinabi ni Deputy Speaker J.J. Suarez, hindi talaga tumutugma ang kwento sa kwenta. At sa puntong yon, mabigat ang binitiwang tanong ni Congressman Benny Abante. Sinasabi nyo, simpleng buhay? Pero paano naging simple kung milyon-milyon ang payout? Dito sa milyon-milyong payout, may mga pangalan na nabanggit. Mga pangalang hindi basta-basta makakalimutan. Names like Michael Yang and Sammy Uy. These are not ordinary names. Lalo na dahil napakalaking pera ang pinag-uusapan. Pero sa mga Duterte, pinapangatwiranan pa nila yan. Hindi daw drug lord. Itong si Sammy Uy, meron daw mga lehitimong negosyo yan. Ganon din daw itong si Michael Yang. Pero nasaan na sila? Nagtatago na kasi humaharap na sa kaukulang investigasyon and posibleng kaso dito kay Sammy Uy. Tapos si Michael Yang, kung di tayo nagkakamali, nasa kaso na rin yata yan. Ano? Kasama na rin sa mga inirereklamo, partikular sa Parmali scandal. At ang nakakagulat pa dito mga tol, kaya talagang niloko tayo nitong mga Duterte, partikular ni Rodrigo Duterte. Pero mo, yan si Michael Yang, nireport na sa kanya yan ni Colonel Asierto na drug lord. Pero ano ginawa nitong si Rodrigo Duterte? Inappoint instead sa gabinete bilang economic advisor. O, parang sinasabi tuloy ni Rodrigo Duterte, tao ko yan. Untouchable yan, ha? Huwag niyong gagalawin. Doon talaga tayo niloko nitong si Rodrigo Duterte. Kaya, ang magagawa talaga natin ngayon ay i-push, mag-ingay na mag-ingay tayo rito para magpatuloy yung paghahanap ng pananagutan. Si Rodrigo Duterte nasa The Hague, Netherlands na, at yung kanyang kinakaharap na crimes against humanity ay talagang tuloy na. May panibagong set of judges na para sa kanyang magiging paglilitis. Kaya malamang karma na yung mga nangyari na yon. Naniniwala ba kayo mga tol na karma yung nangyari kay Rodrigo Duterte? Kindly comment yes kung kayo naniniwala na karma yon. Ito naman kay Sara Duterte, baka karma soon. Pero may nakita akong katawa-tawang balita kanina mga tol No, may isang grupo nagsusulong, Sabit. Hindi, Sara Chavit 2028. Sara Duterte for President, Chavit Singson for Vice President. Kaya ang
komento ko na lamang, kinalaunan talagang masasabit kayo. Talagang sasabit kayo dahil sa mga pinaggagawa ninyo sa bansa at mga kapwa po natin Pilipino. Tingnan nyo, ang daming naniniwala sa inyo, nakarma na itong nangyayari. Kasi totoo talaga ang kasabihan ng mga tol na ang masama, lagi yang nagagapi sa huli. Walang kasamaan na nagwawagi, walang kasamaan na nananatili habang buhay. No? Mapapalaon lahat ng mga pinagagagawa mong kasamaan, pagbabayaran mo yan. Ang tawag doon, karma. At base sa pahayag ni Senator Trillanes, merong pahiwatig na isang pattern, isang sistema. At dahil dito, dapat magkaroon pa ng mas malalim pa na investigasyon. Kailangan tukuyin ang buong lawak ng network na ito. Kung sino ang sangkot, paano gumalaw ang pera, saan ito nagmula. Hindi ito pwedeng baliwalain. This warrants a separate, focused, and full-scale investigation. In this light, we humbly invite the attention of the AMLC, the NBI, the DOJ, and the Ombudsman. At pagkatapos ng diskusyon patungkol sa SALN, sa AMLC report, at sa pahayag ni Senator Trillanes, tumuloy tayo sa ibang ebidensya. We also examined corporate records through the SEC. At ang bumuluga sa atin ay isang malinaw na palaisipan. Nakita natin na may kumpanyang nabanggit sa SALN na hindi naman kinikilala ang Vice Presidente bilang stockholder. Napaisip tuloy tayo na baka ang mga pangalang nakalista ay mga anino o dami lamang. Nako po. Mayroon namang isang kumpanya na nagmamalaki ng gross income. Daang-daang milyon. Ngunit ang profit margin ay tila nakapagtataka. Less than 1%. May komento, sabi ni Hilarion de la Cruz. So paano tol? Di nagsisinungaling din ang mag-asawang Sara at Carpio sa kanilang mga buwis taon-taon, di lagot din sila dyan. So far, di pa natin masasagot yan ng merong konklusyon. Kasi meron pa lamang letter of authority na inilabas ang Bureau of Internal Revenue para suriin kung nagbabayad ba ng tamang buwis itong mga kumpanya na mag-asawang Sara at Mans Carpio. At kung makikita na nagbabayad naman ng tamang buwis, wala silang kakaharaping kaso. Pero kung sila'y hindi nagbabayad ng buwis, tax evasion yon. Parang yung isinampa kay Harry Roque nitong nakaraang araw lamang. Habang ang ibang kumpanya naman ay wala talagang kita at puro net losses. Sa gitna ng pagtatanong ni Congressman Lordan Suwan, nakita natin na mayroon ding isang kumpanya kung saan aktibo ang Vice Presidente bilang stockholder at board member. Kaya bumabalik ang tanong, maaari ba na maging aktibo sa negosyo ang isang nakaupong Vice Presidente? Maaari ba na maging public servant sa umaga at negosyante sa gabi? Grabe, no? Kasi talagang hindi ka tanggap-tanggap yon mga tol. Biruin mo, lumabas doon sa mga dokumento na naka-file dyan sa Securities and Exchange Commission, miyembro ng board, opisyalis ng kumpanya. Dapat nag-divest si Sara Duterte. No, hindi ko alam kung ginagamit ba nito yung pagiging lawyer niya o talagang abusada lang na akala niya untouchable siya, akala niya hindi mahalungkat ang mga bagay-bagay sa mga ginagawa niya. Tingin ko, yung hindi niya pagdedeklara ng cash on hand at cash in bank sa kanyang SALN, katamaran no? Kasi kung ikaw ay abogado, maiisip mo na hindi dapat ganun ang deklarasyon mo. No? Kaya kung siya ang gumawa nun, katamaran yon. O talagang napaka above the law ang pakiramdam niya sa kanyang sarili na sige lang, isulat nyo lang kung ano yung dapat isulat dyan sa SALN. After all, tatay ko naman ang nakaupo ngayon. Hindi naman pwedeng tingnan ng SALN natin
Tapos sa 2022, magiging presidente ako. Pero teka, vice-presidente na muna after 2 years. Saka natin naagawin ang pagka-presidente laban dito ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan naman ang bintang ni Ramil Madriaga, ang isa sa mga tumistigo laban dito kay Sara Duterte. Ngayon mga tol, tatanungin ko kayo ulit, kaugnay ng sinasabi na yon ni Ramil Madriaga, although hindi naman natin sinasabing gospel truth ang kanyang mga sinasabi, pero naniniwala ba kayo na talagang ganon ang balaki ng mga Duterte na after 2 years, aagawin nila ang kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos para matulad kay Gloria Macapagal Arroyo na makapanungkulan ng almost 10 years? Gahaman sa kapangyarihan ng ganon. No? Hindi makontento sa 6 na taon. Gusto pa talaga hustuhin almost 10 years para lamang makapanungkulan ng matagal at magawa siguro nila kung ano yung gusto nilang gawin sa ating pondo na pinaghihirapan ng bawat Pilipino. Walang Pilipinong hindi nagbabayad ng buwis eh. Lahat tayo nagbabayad ng buwis, mahirap man o mayaman. Bumili ka ng sardinas, merong bayad na buwis, 12%. 'Di ba? Value added tax. Kaya lahat ng mga Pilipino, kung ang isang public official ay magnanakaw, pinagnanakawan mo. Kahit mahirap, pinagnanakawan mo. At pagkatapos ng mga usaping ito, dumako tayo sa kahon. Isang selyadong kahon mula sa BIR. Punong-puno ng ebidensya. Ngunit, nananatiling sarado, nananatiling selyado. Nandyan daw ang mga report ng Vice Presidente sa kanyang mga kinita sa mahabang panahon. Ibig sabihin, kung hindi ba ipaliwanag ang bilyong-bilyong transaksyon na nakita ng AMLC, nasa loob kaya ng kahon na iyan ang paliwanag? Kaso alam na natin ang nangyari dyan mga tol. Hindi na binuksan ng Committee on Justice. Pero unawain natin na talagang naging konserbatibo lamang ang Committee on Justice. Kasi alam niyo mahirap naman na magpapadalos-dalos sila ng desisyon at kakikitaan pa ng paraan, no? Maging balakid pa ito sa posibleng pag-akyat sa Senado ng impeachment laban kay Sara Duterte. O, basahin natin yung post about that ni Palag ni Ramad. Ito sabi niya dito, ang hindi pagbubukas ng House Committee on Justice sa botong 6 laban sa 38, tinira pa ng mga kapwa natin vlogger, sina Congressman Benny Abante. Mga tol, relax lang kasi tayo, no? Kapag hindi kasi pumapabor sa atin ang opinyon ng mga politiko, kinakalimutan na kagad natin yung mga nagawa nila eh, no? Pag-iisipan na kagad natin, DDS ba yan? Biruin mo, si Congressman Benny Abante aakusahan pa ng DDS daw. Siya nga yung endorser ng impeachment complaint. My goodness, natatawa lang ako mga tol. Ito kasi talaga ang dapat nating isipin. Ulitin ko, ang hindi pagbubukas ng House Committee on Justice sa botong 6 out of 38 sa selyadong Bureau of Internal Revenue box na naglalaman ng tax records ni BP Sayad at ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio ay isang kilos na magsisiguro na ang impeachment ay magpapatuloy hanggang sa ito ay matapos. Ang BIR box na ito ay magsisilbing babala sa Korte Suprema na huwag itigil ang impeachment dahil anumang TRO na kanilang ilabas ay mangangahulugan ng hindi pagbubukas ng BIR box na magdudulot, magbibigay ng malaking pagdududa at galit sa mamamayan dahil hindi nabuksan ang katotohanan. Ano ba ang laman ng kahon? Dahil sa pinagkakaabangan ng mamamayan ang laman ng BIR box, maging ang Senado ay obligado na din na ituloy ang impeachment trial at ito ay tapusin para mabuksan ang BIR box upang malaman ang laman para sa katotohanan. Tingnan natin ang tibay ng Supreme Court at ng Senado kung tatablahin at pipigilan nila ang impeachment ng kawatan na si BP Sara. Kung magkagulo man dahil pinigil ng SC at Senate ang impeachment, ito ay isang pagkilos na hindi ang Malacanang ang lulusubin ng mga galit na mamamayan.
Attention, Supreme Court and Senate of the Philippines. O, yan na, may paalala na kagad itong palag ni Ramad Facebook page. Pero, balik tayo dito sa pinag-uusapan natin mga tol. Ang pagkakakita ng probable cause laban sa Vice Presidente para sa impeachment complaint ay isang malaking panalo na sa atin so far, no, para sa aking pananaw. Kaya masaya ako and I hope i-comment ninyo kung masaya kayo dyan sa pamamagitan ng pag-comment ng yes sa nakita natin na pagdinig kanina kung saan ang suma total may probable cause para sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, at dito po sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.